Okay, so let's review muna no yung configuration no, ng router. Baka kasi kalimutan na no. So in this video I'm going to use GNS3 software para realistic ano. And as you can see, we have properly labeled no yung ating network no. So IP addresses ang ilalagay muna natin sa ngayon. Mamaya na yung routing no after natin na mailagay yung mga proper IP address. So let me hover to router 1 no. Again, so habang hinihintay natin mag-boot itong si R1, buksan din natin ito si PC no. So I will configure first last IP ano. Kunyari dito sa gateway natin first IP, dito last IP. So this is this is native to GNS3 no. Itong virtual PC na ito no. Iba yung command nito. Iba yung command niya sa paglalagay ng IP address. Wala siyang GUI ano. So let's see no kung maalala pa natin yung command. Kung hindi man we can check. We can use question mark for the help ano. So IP 192.168.1.126 is the last IP address. 255.255.255.128 gateway will be 192.168.1.1. Ayan, so tama yung ating syntax no. The command is IP then IP address, subnet mask, the term gateway, and then yung gateway IP address. So I forgot the verification command no? So let's try to kunyari IP show I think or IP address or show IP. Ayan. Show IP is the command no for this virtual PC on GNS3. Again, when you install GNS3 on your computer no, so meron na yung built-in na VPC na pwede nyo nang lagyan ng IP address ano. Saka meron tayong sabi natin unmanaged switch na pwede nyo gamitin to connect PC to PC if you want to test it ano. Of course, the image you can only download it on the internet kasi remember this is a competitor no of Cisco pagdating sa virtualization, but you will be able to find no some images for example 7200 series router no for you to study configuration no, on your in the comfort of your home no? Ayan. So talagyan natin siyang IP. And then dito sa gigabit parang packet tracer ito once na itinapat niyo yung mouse. Yan, lilitaw yung interface no. Kunyari yung link from S1 port Ethernet 0 to R1 port gigabit 00. So G00. So 128 no yung subnet mask. Verify natin, I forgot. Should be 128 show IP. Tama, /25.128. So we can further verify din naman yan sa router no. Using show IP interface G00. Makikita natin ayun /25 no is 128 in decimal. So we have serial no. The purpose of serial interface is just to illustrate list line connection, pero in reality serial connection is obsolete na no. Kumbaga tinanggal na yan wala nang gumagamit talaga ng list line ngayon maliban na lamang doon sa mga
company na meron pang existing list line na hindi pa nila tinatanggal, no? Ayan, sige. So let's configure an IP address here. Ayan, so this is R1S20. So ang gagawin ko dito sa topology na to, si R2 nasa gitna kasi, no? Siya na lang yung first IP, tapos yung R1 natin, ano, last IP address, no, ng subnet na ito. So int S20 IP address 1.226. So should be, 252, no? Yeah, no shutdown. So and save natin. So again, sa exam, copy space running dash config space startup dash config yung command for saving, ano. Pero pagka nandun na kayo sa environment na kung saan kayo ay nagtatrabaho na, you can use WR, no, to save configuration para mabilis, ano. So then dito na tayo kay R2. So while R2 is starting, start na rin natin yung PC nya. At configure natin last IP address dito ni 128, no. So this would be 190. So 190, 255, 255, 255, 192 gateway is 192.168.1.129. Show IP. Ayan. So we have now 192.168.190 and the gateway, ano, on R2, no. Ayan, si R2. So int S020, oh sorry, mali ako, should be 2/0 IP address 192.168.1.225 252, no shutdown. Int G00, I think, but we need to verify, no. So R2 gigabit 00, no. Ngayon lalagyan natin ang IP. (192.168.1.129.192). No shutdown. And then dito gigabit 10, no, 10. So 192.168.1.229, no. 255, 255, 255, 252. No shutdown. Yan, so meron na siyang IP address. So pwede nyo rin naman itong gawin din, no, once na makapag-setup na kayo ng inyong local PC na may GNS3 at images, no. Pwede naman kayong kumontak sa akin if you wanted to be able to get yung images, no, kung meron kayong reading, high powered PC or high spec PC, ano. So dito na tayo kay R3. So this is 230. Oops, marker IP. Yan, no shutdown. In S20.
192.168.1.233. Now shut down. Then R4, and then PC4. So lagyan muna natin yung IP address si PC4. So IP address 192.168.1. So since 224 ang susunod dito, 223 yung kanyang broadcast. So ilalagay natin dito ay, so ang ilalagay natin po ay 222, no? Then so 2/27 is 224 yung huling mask, no? Tapos gateway is 192.168.1.190. show IP. So 192.168.1.222 1.193 yung kanyang gateway, and then R4, no? 20. So 192.168.234 252. Kalimutan lagi yung 1. So dito sa ating gigabit port, which is gigabit 00 and G00 IP address 1.191 sorry, 193. So now, so IP address pa lang ito, no? So we can view naman yung routing table on our routers, no? Halimbawa dito kay R1, show IP route. So yung S0 natin, S20. So 192.168 so check ko lang muna, ano, kasi ang meron lang tayo na serial. Bakit kaya itong interface na to, no? Show IP in brief gigabit 00. Yan, mapapansin nyo ulit, ano, sa routing table natin isa lang yung network with its local host route, ano. So sometimes nasa isip mo properly configured na yung IP address, tapos na-enable mo, pala kalimutan mo siyang ino-shutdown, ano. Ayan, no, nakalagay gigabit 00, may IP address nga, pero kalimutan mag no shutdown. Nangyayari yan, no? Kagaya ngayon, configure terminal int G00. So lalagyan nyo ng no shutdown, and then show IP route. Now kompleto na yung kanyang directly connected route, ano? Directly connected route. So dalawa lang yan. So dito kay R2, tatlo dapat makikita natin dito. Show IP route. So focus tayo dun sa tatlong letter C, ano? Again, yung local host route na yan, automatic yan sa iOS, ano, iOS 15, ano. Para siyang loopback IP dyan sa computer ninyo, no? Or sabihin na natin yan yung interface IP address natin, pero ang kanyang mask is /32. Kung IPv6 yan, ano, /128. So the purpose lang naman yan ng local host route na yan is kung mayroon traffic directly diyan lang sa IP address niyan for most efficient processing, ano. Wala nang iba, yun lang naman yun.
Okay. So on R3, dalawa lang din ito. Show IP route. C. Ano? And then dito, show IP route. Dalawa lang din. So hindi pa makapag-travel yung packet natin, no? From PC1 going to different networks. So papasok ngayon dito yung term na routing, no? Yan, routing. So ano ba ang routing? So routing is a process, no, used by routers, no, to choose best path, no, to forward a packet. Okay. So pagka naka-receive daw siya ng packet from source, tinignan niya yung destination, kung meron naman siyang record no, kung saan papunta yon. Minsan kasi merong redundant link going to the same destination, pipili siya ng best path, ano. So pero in aid for this process, no, hindi naman nakakapag-decide ang router kung wala yung tinatawag niyang routing table. Yan. So ito yung file or ito yung info na tinitignan niya for route decision, no. Yan. So anong decision na gagawin niya? So it's either drop the packet or forward the packet, no. Yan lang naman, no. So tandaan natin, kapag wala sa routing table yung ating destination, no, yan, automatically it will be dropped, no. Pero sa process niya, ang unang tinitignan niya kasi, no, yung pagka naka-receive siya ng packet galing sa PC1, for example, going to PC4 na receive dito sa interface ng router. Okay. So titignan niya ngayon diyan yung yung destination IP. Okay. Tapos on the routing table, titignan niya yung may nakalagay na C, 1.0, hindi siya. 1.224, hindi rin siya. Kapag wala na siya nakikitang record, no, kunyari si 1.192, wala pa tayo routing, it will be dropped, no? Okay. So ganun yung kanyang proseso. So how to configure routing, no? So meron tayong two ways, no? So two ways to configure routing. Kagaya ng natutunan natin sa Cisco 2, ano, meron tayong tinatawag na static routing. Pagka sinabing static routing is manual configuration of routing table. Routing table yung configure natin dito. So ibig sabihin, tayo yung may direct control on how a router will decide, ano, to forward, drop the packet, no, ganyan. Meron din tayong tinatawag na dynamic routing, which will be discussed later, no. Ito naman uses protocols, no. Ayan. In order to exchange routing information. Okay. So static routing, ang daming ang daming way to configure this, no. So meron tayong next hop, no, yung next hop option. Yan, next hop option. Yan, dalawa sa next hop option. Meron tayong yung next hop IP. Saka meron tayong next hop pa rin kasi ang tawag dun sa directly connected, So directly connected. Directly connected route, no, using using interface. O paki-review na lang, no, doon sa inyong Cisco 2. So pero next up option kasi siya.
Ayan. So meron din tayong ano, tinatawag na fully specified static route, no. Sa fully specified static route, ito ay yung exit interface map, no, map into next hop IP. So ito ay ginagawa lang naman kapag ang exit interface mo ay Ethernet. Ayan. Hindi kagaya ng ano, ng serial, no. So meron din tayong default route. Yan, default route. So, ibig sabihin, if there are no specific address, no, for that destination, we can configure yung quad 0 pagka IPv4. Yan, /0. Yan, default route, ano. So, ibig sabihin, halimbawa lang, no, naka-properly configured yung mga routing sa ibang router dito rin kay R1, pero si R1 uses default route, no. Naka-receive siya ng packet from PC1 destined to PC4. So, na-receive niya. Chinek niya yung destination IP which is 1.222. Tinignan niya doon sa routing table niya sa C and C. Tapos, wala na siya ibang nakita na magmamatch kundi yung ano kundi yung quad 0 no. Yan. So, ibabato niya doon sa quad 0 yan. Tapos, bahala na ito ang kabilang side, ano. Okay. So, let's configure muna yung next hop IP settings, ano, between R1 and R2 muna. Okay. So si R1, siguro lahat ng route dito gawin natin siyang ano, next hop option, no, using IP, no. So pero bago yun, again, show IP route. Yan. So malinaw, no, wala tayo routing. Na-figure natin. Ang command daw ay IP route. Tapos yung mga destination IP. Anong mga IP ang ilalagay natin or anong network, no? Tandaan natin, meron na tayong directly connected. So ang dadagdag natin dito yung mga network addresses na wala pa sa routing table natin, which are ano, ito 1, 2, 3, 4. So 4 na line ito. So IP route, kahit ano mauna. So halimbawa gusto niyo unahin ito. Ayan. So, 192.168.1.228 network address yan, no? Tapos yung kanyang subnet mask. And then, yung next hop IP, which is yung IP address dito ni R2. So, kung mababalikan natin, ang IP address natin ay 226. So, si 225, no? 192.168.1.225. Actually, pare-parehas lang magiging next hop natin dito para sa susunod pang tatlong network So, therefore, history up tayo, tapos exchange na lang natin ito, no? Halimbawa, si 232. Yan. Tapos, subnet na siya. Ganun pa rin. /30. And then, 225 yung ating next hop or default gateway. So, going to 1128 naman. So, tapos 192 po yung ano, yung kanyang mask, ano. Sorry. So, hindi pares pa rin. 225 pero yung kanyang mask 192. Si /26 So, double check natin. So, 192.168, 1.128, 255, 255, 255, 192. 192.168.1.225, no? Yung dito pa rin tayo dadaan. Ayan, up arrow ulit tayo para naman kay 192. So ito ay 224 yung kanyang mask. Same pa rin naman yung ating gateway, no? So verify natin. So we can use show run, no? Tandaan natin show running. Kaya lang pagka nag show run po kayo, ayan, no, one page at a time ito So you can press enter if you want one line yung i-display niya, no, sa screen. Kaya lang matagal yan. Pwedeng spacebar. Isang page yan, ano, hanggang sa mahanap natin yung kinonfigure natin. Double check nyo lagi yan.
Minsan kasi sumosobra kayo ng configuration na nagki-create ng confusion sa router na pwede siyang pwedeng maligaw, ano. Okay, lalo na kung mali-mali yung next hop ninyo or yung next hop IP. So let's check, no. So 1.128 tama, 128 225 1192 /27 tapos 228 then 1232. Yan. So pwede rin naman yung filtering, ano, sa iOS, show run pipe, no, pipe key, and then pwedeng include IP route. Try nga natin. Is section command useful for this section IP route? Pwede rin, no? Yan. Para naka-filter out lang siya na puro IP route lang di-display instead of buong running configuration na mag spacebar pa kayo para lang makarating kayo dun sa point na gusto nyo i-check, ano. So on R2 configure ko siya, ganun din, no? Next up din papunta rito. So 1.0.128 yung huli. Ang next up naman niya ito, which is 225.226, no. Oops, incomplete daw eh. So IP route 192.168.1.0. Okay, 1.226 show IP route. So meron tayong isang static dito. So verify natin yung connectivity, ano, between PC1 and PC2. Sila pa lang naman na mag-uusap dito eh. Kahit kompleto na yung routing ni R1. So ping 192.168.1. So 128.190. I-replace 190. So let's try trace route kung meron siya, no. So trace route is not question mark na, baka trace route. So trace ang command niya. Try nga natin trace 192.168.1.190. Yun. So dito sa built-in, no, ulitin natin. So 190. So ito si 190. Pero pagka nag-ping tayo, nag-reply naman siya, no. Baka may option to. Trace IP lang siguro ito. So baka ano to, trace 1 something, ano. So try natin. I think 1 or L eh. So hindi. Anyway, iba kasi yung trace nito eh, no. Mukhang meron siyang switch na kailangan ilagay para yung IP talagang mag-reply siya, no. Yan, kasi destination port unreachable eh. Ibig sabihin port yung naka-filter eh. Okay na yan, no? So at least pagka nag-ping tayo, nakakarating, no? Kasi kung trace route or trace route, makikita nyo naman ano eh, mag-reply ito eh.
Yan. So may communication na between this, ano. So yun yung yun yung tawag dito. Static route next hop option, no, using next hop IP. So kung babalikan natin yung router natin, ito yung mababasa natin. Show IP route. Makikita nyo dito S. Ang static ay merong administrative distance na 1 tapos metric 0, no. Yan. So yung administrative distance is route preference yun eh. Yung directly connected meron yung meron yung bracket na 0 eh. Pero invisible siya. Yan. So meron siyang 0 which is most preferred. Ano ibig sabihin nun? So kapag ka naka-receive siya ng packet at chinek niya yung destination IP, una muna niya titignan yung directly connected sa process, no. So kapag ka wala, susunod ngayon yung static 1 eh, no. Kung meron ka pang dynamic routing, meron na mas mataas na number, 90, 110 and so on. Yan yung mga huling process na titignan nyo. Okay, so static has administrative distance of 1. Ang purpose lang naman is route preference, no, kung sino yung mauunang i-process niya. Metric is used to for the best path, Ayan. So of course nakaset sa 0 yan, no, kasi hindi kagaya ng dynamic routing yan na nagbibilang talaga siya ng router, no, kung gaano kalayo makarating sa destination, which mamaya pakikita ko sa inyo, no. So ganito ang makikita natin kapag using next hop IP. Yan. Paano naman yung directly connected, no? Directly connected static route, no, using exit interface. Dito lang yan mag-a-apply sa serial din, no? So kaya dito ko sa kabila i-configure. Yan, so dito sa S20 ng R4. So gagamitin ko lagi dito is puro exit interface, no. Ibig sabihin ng exit interface, kung may packet siya galing dito sa PC4 destined to remote IP, ito yung exit, lalabas dito yung packets natin, no. Yan, so IP route of course lalagyan natin 1, 2, 3, 4 din, So kung ito si 231 sorry, so si 233, 234 ito. Yan, 234. So 233. Ayun, it should be serial 20. Yan. So ganoon lang din, no, para sa iba pang addresses. Show IP route. Okay. So, ngayon makikita natin directly connected ang nakalagay, no. Yan, directly connected S, tapos destination IP address is directly connected to S20. So, meron ito ngayong administrative distance na 0. Okay. 0 kasi nga directly. Itinread ni router as directly siya. Parang directly connected network address. Okay. Kaya makikita nyo rito, no, nasa top siya ngayon, no. Yan. Balikan nga natin ito. So dito nasa top yung C, no. Yan, kaya ito yung reason kung bakit hindi in order, no, yung letters, no. So balikan natin R4. Close ko muna lahat para yan. Of course, di pa makakarating yung traffic natin from PC4 pupunta rito, no? Kasi wala pa naman tayong routing naman for R2 saka dito. Para kasi kay R2,
going to that network. Iko-configure ko naman is fully specified, fully specified static routing. So for bakit fully specified, kung ang exit interface natin ay Ethernet, pwede naman yun kunyari naglagay ka IP route, destination IP, destination subnet mask, exit mo ay kunyari gigabit 00. Kaya lang ang mangyayari kasi hindi makakatawid yung traffic mo kasi mag-ARP siya na mag-ARP dito, iikot lang yung nagtatanong si gigabit 00, sino pa ang IP address ako dapat dumaan, iikot lang yan dito. So therefore walang communication nangyayari dito sa malalayo. Okay, kaya dapat fully specified static route kapag ang exit interface natin ay Ethernet, gigabit man yan or past Ethernet, So on R2, so 10, yung kanyang yan, so IP route. Pero bago yun, double check natin, show IP route. So wala pa akong route going to 1.232 at 192. So IP route, unahin ko muna ito. Again, nasa R2 ako, ito. So 192.168.1.232 255.255.255.252 next up IP, or not next up, gigabit muna tayo. Gigabit 10, may kapartner ito. Ang kapartner niya next up IP nito. Yan. So 192.168.1.22, so 229, 230 na. Kasi 229 siya 230 yung kapitbahay. Yan. So ganun na rin ang gagamitin ko rito. So ito si 192 224. Show IP route. Yan, show IP route. Meron tayong makikita mo rito, or makikita nyo rito, destination IP address, administrative distance of 1 metric 0 via next up IP plus the exit interface. Therefore wala nang ARP na mangyayari dito, nakamapping na siya. Minanual ninyo yung IP to an Ethernet exit interface Okay, so wala nang ARP na mangyayari dito, therefore diretso yan dito sa kabila. So same na rin ang gawin natin dito kay kay R3, fully specified static route para dito, and dito. Pero bago yan, check natin si R3, show IP route. Dito gagawin ko muna, directly connected static route, para sa serial niya. So IP route 192.168.1.192 224, exit interface SS20, I think. Yan, S20. Para show IP route. So magiging directly siya, and then going to this side naman, so IP route 192.168.1.0 255.255.255.128 exit interface gigabit 10. Next up niya ito kasi 229, 192.168.1.229, and then 1224
So si 1128, and then mask is 192. So meron tayong via IP tapos exit interface, no. Yun yung tinatawag na fully specified static route. Okay, actually yung default route lang naman quad 0 yun eh. Yan, ganito yun, no. Lagay natin dito. So IP route, kunyari sa R1, no. Of course, buburahin natin yung mga existing na ano doon, routing dapat malinis. Ito lang ilalagay nyo. Yan, so any network, any subnet mask, it's either gumamit ka ng NextHop IP, yan, NextHop or exit interface, no, para dito. Kung nasa gigabit ka naman, pwede rin naman yung fully specified default route, no. Ibig sabihin nito, interface gigabit 10 tapos NextHop IP. Kasunod nyo rito, no, sa IP route na yan. Sige, sampulan lang natin. Kung kunyari NextHop, ang sample natin dito is kunyari 192.168.1. Kunyari 225, no. Yan. Kung yan naman daw ay directly connected static route, S20. Kung yan naman daw ay fully specified static route, pwedeng G10, pwedeng ganyan, no. Tapos nyari 192.168. Nyari 1.229. yan. So maraming way para ma-configure si default route, no. Make sure, pero ang purpose ng default route, isang ano lang siya, isang route lang siya going to multiple destination, ano. Hindi ka pwedeng mag-default route dito kay R2 tapos nakaturo dito. Hindi mo rin siya pwedeng lagyan ng default route na nakaturo dito kasi malilito yan eh. Saan ba talaga? Okay, ang nilalagyan lang po ng default route ay yung ganitong topology. Okay, so kunyari R1, packet nito papalabas sa multiple network. Yan, ganoon din dito. Okay, R4, no, naka-default route yan, or proper routing nito default route, no, going to multiple, para hindi nyo ilagay yung daming address. Pero si R3 saka si R2 hindi po pwedeng default route yan, malilito yung packet. So pwede nyo gamitin yung fully specified static route, pwede nyo gamitin yung directly connected static route, or yung ordinary na static route using NextHop IP. Yan, tandaan nyo ang default route para lang sa single router going to multiple destination. Dapat wala na siyang ano, wala siyang redundant connection, ano. Okay, so subukan muna natin, sana gumana, no. PC1, no. So si PC4 ay 222. I-replace si 222. So, tingin ko nga yung bawat point, ano. So 1.230 234, no. Yan, nakakarating yung ating traffic, no, using static route, no. Yan, again, regarding sa static route, napakaraming ways to configure it, ano. Yan. So, design lang yan sa ganitong klase ng ano, topology, yung walang redundant connection, no. Yung kunyari, may router ka pa rito, naka-triangle siya, no. May router dito naka-triangle. Hindi ubra yung static route doon. Lalo na kung crisscross, no, napakarami, mga 100 routers, no. Hindi na appropriate ang static routing doon kasi mababaliw ka na doon eh. Pwede na rin yung tinatawag nating dynamic routing, no, which will be discussed na.